mo na isang mabuting leksyon na trader na yan. Hindi ka na marunong madala. Dito mo pa tinatagpo si Lolita. Alam mga bata, lugpuin yan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang haligi ng pelikulang Pilipino, si Fred Montilla. Mula sa kanyang pagsisimula sa industriya hanggang sa kanyang mga naging kontribusyon sa paghubog ng Philippine cinema, kilalanin natin ang buhay at karera ng isang dakilang aktor. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Fred Montilla ay ipinanganak noong 1919. Bata pa lamang siya, nahilig na siya sa pag-arte. Ang kanyang natural na talento at karisma ay naging susi sa kanyang pagpasok sa mundo ng pelikula noong 1950s. Ito ang panahon na kinikilala bilang Golden Age ng Philippine cinema, kung saan nagkaroon ng masiglang produksyon ng mga dekalidad na pelikula. Sa simula ng kanyang karera, napansin agad ang kanyang husay sa pagganap sa mga drama at aksyon na pelikula. Si Montilla ay nakilala sa iba't ibang genre ng pelikula, mula sa drama, aksyon, komedya at maging sa romansa. Isa sa mga unang pelikula na nagbigay sa kanya ng malaking atensyon ay ang Bondying noong 1954, kung saan ipinakita niya ang kanyang versatility bilang aktor. Dahil sa kanyang husay, siya ay naging paborito ng mga direktor at patuloy na binibigyan ng mga pangunahing papel sa iba't ibang pelikula. Noong 1965, gumanap siya bilang Pangulong Diosdado Macapagal sa Tagumpay ng Mahirap, isang pelikulang may layuning magbigay suporta sa re-election bid ni Macapagal. Ang kanyang pagganap dito ay hindi lamang ipinakita ang kanyang kakayahan sa pagganap, kundi naging bahagi rin ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga karakter ay kadalasang nagpapakita ng pagiging matapang, maaasahan at may prinsipyo, mga katangiang taglay niya rin sa tunay na buhay. Sa paglipas ng panahon, si Montilla ay nagpatuloy sa paggawa ng pelikula kahit na nagbago ang takbo ng industriya. Lumabas siya sa mga pelikulang Isang Balakalang, 1983, kasama si Fernando Poe Jr., kung saan ang kanyang presensya ay nagbigay ng dagdag na bigat sa istorya. Mula 1950s hanggang 1980s, naging bahagi siya ng mahigit 100 pelikula, isang patunay ng kanyang dedikasyon sa sining ng pelikula. Bukod sa pelikula, naging aktibo rin si Fred Montilla sa telebisyon. Sa dekada 70 at 80, lumabas siya sa iba't ibang teleserye at mga programang pantelebisyon, kung saan muli niyang ipinakita ang kanyang galing sa pagganap. Ang kanyang mga proyekto sa telebisyon ay nagbigay daan upang mas makilala siya ng bagong henerasyon ng mga manonood at patuloy niyang napalawak ang kanyang impluensya sa industriya. Noong Disyembre 5, 2003, pumanaw si Fred Montilla sa Quezon City sa edad na 84. Bagamat tahimik ang kanyang pamamaalam, ang kanyang kontribusyon sa Philippine cinema ay hindi malilimutan. Hanggang ngayon, siya ay itinuturing na isa sa mga veteranong aktor na nagbigay buhay sa industriya ng pelikula. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na pinag-aaralan at pinahahalagahan, hindi lamang bilang aliwan, kundi bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Sa kabila ng mga pagbabago sa industriya ng pelikula, si Fred Montilla ay nanatiling matatag at hindi kailanman lumayo sa kanyang prinsipyo sa sining. Siya ay isang tunay na alagad ng pelikula at ang kanyang pamana ay buhay na buhay pa rin sa puso ng mga Pilipino. Salamat sa inyong pakikinig at naway mas lalo pa nating pahalagahan ang mga tulad ni Fred Montilla na nagbigay ng malaking kontribusyon sa ating kultura. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam sa kanyang kahangahangang kwento. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.